kasama po siya nung mga As NBI a agents na driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po nung grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Thank you, sir. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure or armed NBI agents? Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 p.m. po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong gano'n, talaga pong nakabihis naman po ng ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved? Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon. Sir, in a span of 3 days, 3 beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses or these discrepancies? Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's our operational requirement po. Number 1, yun doon po sa Senado nung hindi po siya naaresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganong basihan, hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na wag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalawa, gano'n na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalaan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po nagpunta. Ma'am, sorry, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly? Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA. I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged
for whatever reason? Kaya po nung sinabi ko, Sir Ivan, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po naming mailahad sa inyo, yung pong inilahad din ni Yuse Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation, but rest assured po that we have final result of the investigation ay papaalam po natin to sa publiko. Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. In as much as the Philippine National Police, siya po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong GSIS building, security, and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong OSA security, meron tayong PSPG to beef up the security ng OSA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG. These are the for VIPs, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So, one by one, we are accounting them. And accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating OSA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And these statements will be i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages. Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplaska, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration ng events? Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station, and in coordination or with the CIDG. And the result is ibibigay namin soonest na matapos po. Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplaska, former police general as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PM mayor din po. Tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung the relationship of PM mayors and helping each other out? Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But, isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang like investigator. Let no person deter you from the truth. And to ensure that justice is done. Sir, And we will ensure that. Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon kagabi sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS? Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado. Hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, Wasn't categorically... that an important bit of information, sir, that the President would have... I'm going there po, Sir Ivan, I'm just laying down the premises. Pasensya na po kayo, po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si
GM Vic Biloso na magpadala po ng NBI. So yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala pong mga dalang armas. Ano po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR. Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Would you like to comment? Opo, unang-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano bang yayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Ano po? And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Villano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya ron sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayang investigasyon po ng Philippine National Police po. Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC 13. Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation? Siguro po, ang iintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin. PNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato del Rosa, who is a former PNP chief? Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And
the Philippine National Police ay, of course, for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies. Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good morning po, PNP Chief. From your professional experience and capacity as PNP Chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door and it's just one location, sir. Mahirap mag-speculate, but of course, let's just wait for the result of the investigation. Lalong-lalo na we are accounting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved doon na nakakita. And different physical evidence na nandun. And actually, hindi ko pa nakita yung kanilang yung ginawa ng SOCO. Meron silang reconstruction doon. Okay, so we'll update the media and the public about the result of this investigation. Director Matibag, may we know why the last-minute request of GSIS? Kasi 5 p.m. po nag-request, 6 p.m. po kayo dumating. What's the urgency po? Ma'am Ivy, no, it's a good question. Actually, nung Monday pa lang po, meron na po kaming presence doon, verbal communication po sa kanya. Tapos early on, nag-verbal communication. But mas maganda, nagpadala na rin po siya ng sulat for our record purposes kasi nasa labas po ako ng opisina noon para po duman doon sa proper channeling po pag po makarating sa akin. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DCWB. Good afternoon, sirs. General Nartates, sir, how soon po na mailalabas at least yung initial result of investigation para maisubmit din nyo kay Presidente at malaman niya yung chronology of events? Yun po kasi yung mahalaga dito sa nangyaring ito dahil sa lumalabas na iba't ibang mga narratives. So, binigyan po ba kayo ng deadline ni Presidente para at least makakuha niya yung initial report? Okay. Sinabi ng ating Presidente, of course, pagka nag-iimbestiga ang isang law enforcement agency and especially in solution of a case, and in this case, an incident na nagkaroon ng exchange of gunfire or nakarinig ng gunfire kasi hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire because pag sinabi mong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitignan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the necessary resources to speed up and resolve this incident. Thank you, sir. To Director Matibag, sir, sabi niyo kanina, we have yet to verify kung nakaalis na nga ba talaga si Senator Bato sa premise ng Senado. With the presence of technology po ngayon, ini-expect po ng taong bayan na mabilis niyong mabe-verify yan. Pwede namang makipag-coordinate ka agad sa NAIA kasi may mga information din na sinasabi possibly baka makalabas ng bansa. So how soon po natin na ma-verify itong information na ito? Well, today, una-una natin tatanungin siyempre yung mga nandoon sa Senado. That's why I'm directing that the question should be addressed to probably the Secretary General of the Senate or the Sergeant of Arms of Senate. Kasi sabi mo nga yung technology, hindi po ba? So definitely there are CCTV footages na pwedeng makita po kung kumaalis po siya ron. Yun naman pong tanong tungkol sa MIA po, sa airport kung may mga dumaan doon, we will also follow that lead. So titingnan din po natin lahat yan. Ano po? And ito po ba ay malalaman sa loob ng araw na ito din? Palagay ko naman po. Kasi kung pagtatanong pa lang po dun sa Senado, baka hindi na po natin kailanganin yung mga technology. We just have to ask the Secretary General.
Siguro po, kaya ko po binabanggit to, if you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, di po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin ituloy yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganing iharap si Senator Bato sa isang mang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siyang humarap, ang Senado po ang may karapatan. No? Ibig sabihin sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Good morning, sirs. Were you able to attend po yung meeting with the President this morning? Sir Melvin and Sir Tatates. Opo, meron po kaming pagpupulong. Nagkaroon po ng pag-uulat sa nangyari po kahapon. And ano po yung mga may naging bilin po ba ang Presidente or instructions moving forward after the incident last night? Pero po, siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito. And then, one last na lang po. Dahil vine-verify pa natin kung talagang nakalabas na ng Senate si Senator Bato, just in case po na talagang na-verify natin na he's already out of the Senate premises, haharangin po ba ng authorities natin si Senator Bato just in case lalabas siya ng bansa or nasa mga exit point siya ng bansa? Pagkatapos po siguro nitong pagpupulong namin na to, we will call for our interagency coordination kasama po ang DOJ para po mas malinaw po na direksyon. Yung pong katanungan niyo, pasensya na po because baka beyond the pay grade po namin ni General Nartates ano po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi sir, isa po sa mga tanong na tinatanong ng ating mga kababayan, can you identify po kung sino yung senador na allegedly nagsakay kay Senator Bato papasok ng Senate building? Meron naman na pong kaming official report pero if you will allow, siguro po ako makikiusap to head into suspension muna na ilabas namin. Masyado na pong maraming kaguluhan pero kayo naman po by process of elimination ay makikita nyo na po kung sino nagsakay. Kaya nga po, meron kaming report pero mas mabuti po sana na ang OSAA po will share the footages of CCTV mula po sa parking lot at hanggang sa lumabas. So we are been requesting po na ipakita yon dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung habulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita. So baka pagka matanong din natin po sa Senado na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay. Well, mas maganda po talaga makita natin po yung CCTV ano po. And sir, yun nga, sa ginawang allegedly nga na pagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon, ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi di ba may warrant of arrest siya sa ICC, ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya? Baka po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung aking pong sagot will not para magkaroon ng bearing po sa usapin dahil right now I'm here as the director of the NBI which is a law enforcement agency po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV4. Hi sirs, good morning po. Sir, tanong lang, are we also, iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas, if ever man po, na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado? May mga records naman po lahat yan. And again, we will defer that decision to the Department of Justice ano po, because that is a legal issue. So salamat po. Sunod na tanong mula kay Maricar Sargan, Brigada. Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni Yusek Claire Crastoro na ang nagpaputok ay yung USAA after na kumprontahin ng NBI. Kumusta ho yung NBI agent ninyo, sir? And ano pa po yung dagdag na detalye regarding dito? Unang-una po, nung nagkaroon po ng putukan na ganun, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa tapos yung ating pong NBI agent umalis na po rin sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang Blue Guard eh.
So pares na po silang umalis. Okay naman po, pero ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya para po magkaroon po ng maayos na investigasyon po ang PNP po. May information na po ba kung ilan yung shots? Ilang putok po ba yung... Yes, sabi po ng NBI, ang recollection niya parang 6 na warning shot yung kanyang pinuputok, and yun po yung sinasabi niya. So, iimbestigahan din po ng PNP po yan. Thank you, sir. Huling tanong mula kay Eileen Taping Abante. Sir, good afternoon po. Kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya? Again, yan po ipoproseso po ng ating pong Department of Justice. They're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, for my point of view, nung amin pong iniatras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin ay hindi na namin na-arrestoin. Pero ang ibig sabihin po nun, nirirespeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabing under protective custody mo, ibig sabihin, ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan. Ano po? Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa'yo. So anong magiging repercussion yan kung sakali? Well, kung meron pong mga pagtatanong, paglilitis, then evidence pa rin po Magkakaroon pa rin po ng evidence. Medyo mahaba pa pong usapin na rin po yun. Ang nasasabi ko lang po ngayon, kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede nating masabi po. Thank you. Salamat Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yuse Claire. Magkakaroon lamang po tayo ng karagdagang katanungan. Kanina po ay nabanggit at natanong sa inyo kung ilang putok at nabanggit niyo po ay mula sa NBI agent. So after that na nagkaroon din ng warning shot, nag-start ang OSAA ng warning shot, at after that, nag-warning shot din ng NBI agent, at pagkatapos nun sabi niyo marami ng putok ang nangyari. Kanino galing yung putok after ng warning shot ng NBI agent? So, ulat po sa akin ng aming ahente ay nanggaling po lahat sa miyembro po ng OSAA po. Mga po sila. Mga ilang putok po yung naitala sa kanilang pagkakaalala? Basta marami po. Hindi, mahirap po kasi sunod-sunod na po na putok yung nangyari based on the report po na binigay po sa akin. General Natartes, meron po kayong info? Sa tingin ko po, not less than 30. But of course, we are investigating... Not less than 30? 30, sir? Not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation, as well as yung mga naalis pa. Why? Because doon sa CCTV, makikita naman natin doon may nagpulot ba ng basyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounting it. Sir, yung tinatanong kanina ni Ivy, yung putok ba ay galing sa, tama ba, yung direction? Oo. Galing ba from the Senate o galing from the GSIS premises? Okay. The barrier na nandun is pintuan, but close na yon. Yun yung kaninang nagsasabi ng drilling. Kaya doon sa pinto na yon is naglagay ng bolt. So that is a fact. And then hinarangan ng mga steel cabinets para hindi makapasok doon sa premises ng GSIS coming from the Senate and vice versa. And the other one is yung salamin beside that is... Inyo pong napanood ang press conference sa Malacanang tungkol sa mga pangyayari sa Senado kahapon. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro na humingi ng tulong ang Government Service Insurance System o GSIS sa National Bureau of Investigation upang higpitan ang seguridad sa kanilang gusali. Nasa compound din kasi ng GSIS ang Senado, kaya nangangamba sila na madamay sa tensyon habang maugong ang issue sa pag-aresto ni Senator Bato de la Rosa. Ang problema raw, ang susi para mabuksan ang daan patungo sa GSIS ay hawak ng Senado. Base umano sa investigasyon ng mga otoridad, si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok. Hindi naman direktang nagbigay ng pahayag ang NBI at PNP sa usap-usapan na staged.
ang nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bahagi ito ng gumugulong pang-imbestigasyon. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., nangangalap na sila ng ebidensya at nagsasagawa ng interviews kaugnay ng pangyayari. Sa tanong naman kung nakaalis na ng Senado si Senator Bato de la Rosa, sinabi ni Matibag na hindi pa ito validated. Tiniyak din ni General Nartates na walang magiging special treatment kay Senator Bato. At kaugnay pa rin ito, magkakausap natin si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, linawin natin ano ba ang sabi ng NBI tungkol nga sa barilan kagabi? Scripted ba gaya ng usap-usapan online o talagang nagpang-abot lang ang mga ahente nila at mga taga-Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA? Yes, Cheryl, inilahad nga ngayon ng National Bureau of Investigation yung nangyari kagabi dyan sa Senate building. Una, ipinaliwanag ni NBI Director Melvin Matibag yung presensya nga ng NBI agents doon sa GSIS premises at hindi sa mismo nga loob ng Senado. Gaya nga ng nabanggit kanina, nandoon daw yung mga ahente ng NBI dahil hiniling nga ni General Manager Vic Veloso na isecure nila yung lugar. Yung napaulat, Cheryl, kagabi na merong drilling, yun naman daw ay dahil ang may hawak daw ng susi noong gate na yon ay Senate Sergeant at Arms, yung Senado daw at hindi daw ang GSIS. So kaya nila sineselyuhan yung mismong gate na yon ay dahil labas-masok na raw yung mga tao at nag-worry na rin yung nasa other side, yung mga nasa GSIS dahil nga iba-ibang tao na yung nagkakaroon ng access at nakakapaglabas-pasok doon. Kung makikita nga rin daw, hindi lang naman daw basta drilling yung ginawa, hinarangan din daw, Cheryl, ng cabinet para hindi na nga madaanan yung mismong sinasabing gate. Doon naman, Cheryl, sa sinasabing yung naaresto na sinasabing driver ng National Bureau of Investigation, ang sabi ni Matibag kanina, wala raw sa records nila na miyembro siya ng NBI. Pero sa personal niya na pagsisiyasa at lumalabas nga rin na siya ay volunteer driver ng NBI agents, kaya siya kasama kagabi. So yun daw yung malinaw sa ngayon. So bukod naman dito, doon naman sa sinasabing stage ba yung nangyaring putok, hindi nga direktang makasasagot ang NBI at ang Philippine National Police na rin. Una, kasi gumugulong pa naman daw yung investigasyon. Pero ang Philippine National Police, nagsasagawa na rin daw sila ng interview, around 20 na raw yung mga nakakausap nila. Tapos ibabangga raw itong mga statement na nakuha nila doon naman sa mga CCTV footages na lumalabas. Cheryl. Alright, maraming salamat for the update. So ngayon, wala talaga tayong makuha pang confirmation kung nasa loob pa nga ng Senate premises or ng GSIS premises, kung nasaan ng Senate building, kung nandoon pa rin si Senator Bato de la Rosa. Cheryl, kahit ang palasyo, NBI and PNP, isa lang yung sinasabi nila. Merong information na wala na sa Senate premises pero under validation pa rin. Binavalidate pa rin nila yung information na yan. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza. Sa puntong ito, kumustahin natin ang sitwasyon sa Senado sa live na pagbabalita ni Mobile Journal Amy Atienza. Okay, Amy, ito ang tanong ng lahat. Nasaan na nga ba si Senator Bato? Cheryl, kaninang umaga nga ay pumunta nga tayo dito, papasok sa premises ng Senado at kanina hanggang ngayon pala ay hindi pa natin nakikita si Senator Bato de la Rosa. Meron tayong narinig na pumunta na siya sa NAIA, kasama nga daw si Senator Robin Padilla, pero hintayin pa rin natin yung kumpirmasyon tungkol dyan. At nasabi din kasi sa isang sekretariat, kinumpirma ng isang sekretariat ang text message kung saan sinasabi nga na umalis na sa Senate premises si Senator Bato de la Rosa at around 2:35 a.m. dito mismo sa Senado. So ngayon, ang inaabangan natin, Cheryl, ay yung magiging pahayag din ni Senate President Alan Peter Cayetano pagdating na dito, lalo na dahil sabi nga na under Senate Protective Custody itong si Senator de la Rosa. So ngayon ay mayroon na ba tayong nakausap o nakitang ibang senador at nakakuha na ba tayo ng reaksyon mula sa kanila?
Kanina, Cheryl, nakita natin online yung naging post din ni Senator Risa Hontiveros kung saan nga sinabi niya na usual routine lang din naman daw ang ginawa ng minority members ng Senado dito. So umalis sila at around 7 p.m. matapos din yung session, nag-adjourn kasi ang session kahapon din dito nga sa Senado. At kanina, bago rin tayo pumasok dito mismo sa loob ng Senado, ay nakita natin si Attorney Jimmy Bondoc at nasabi niya na wala raw ngang planong umalis si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan pa natin yung kanyang pahayag. I will give you based on my personal knowledge na nandyan pa siya. But since I'm still here outside, I cannot check. Pero as of last night, nandyan siya, nag-uusap kami. I left madaling araw na ako umalis. And kinausap ko siya, sir, bilang lawyer niya, may plano po ba kayo na umalis? Wala. May pahayag na ba? Go ahead, Amy. Ay nabanggit din, Cheryl, ni Attorney Bondoc na umalis daw kasi siya at around midnight, so around 12 midnight daw siya umalis ng premises ng Senado at nandun pa rin naman daw si Senator De La Rosa. May naipakita ring picture nung nagbabantay dito yung iba nating kasama na 12:13 ay nandito pa si Senator Bato. Pero yun nga ang naging latest development dito, 2:35 a.m. wala na si Senator De La Rosa dito sa premises ng Senado. Again, klaruhin natin, Amy, saan nanggaling yung detalye na at 2:35 a.m. wala na si Senator Bato dyan? Cheryl, may text message kasi na lumabas at kinumpirma nga ito ng isang sekretary at galing din sa isang senador dito sa Senado mismo na umalis na nga at wala na dito si Senator Bato de la Rosa. Ayaw muna magpapangalan nung naging source pero confirmed dito hindi lamang ng isa pero 3 senador na din daw talaga nagsabi na yun nga hindi na makikita si Senator de la Rosa dito mismo sa area ng Senado. Humarap na ba ang kahit na sino sa OSAA, like si Sergeant at Arms Aplaska, para magbigay pa ng linaw ukol nga dito sa text message na ito na wala na sa premises ng Senado ang senador? Actually, Cheryl, yan din yung inaantabayanan natin ngayong araw, And kanina, bago din ako pumasok dito, ay nag-standby na rin yung ilang mga reporters dahil inaasahan na magpapakita rin dito mismo si Senate President Cayetano para nga magbigay ng kanyang pahayag. Yun din kasi yung nagiging panawagan ng ilan pang mga senador, katulad na nga lang din ni Senator Sherwin Gatchalian kung saan nga sinasabi na sana daw ay mabigyang linaw na nga yung nangyari dito sa Senado dahil mahaba-haba rin. Nakita natin sa reports kagabi ni Arles, pati na rin ni Meano, na mahaba-haba yung naging gulo na nangyari dito sa Senado. So yun pa yung inaantabayanan natin later on today. Hopefully ay magbigay na rin talaga ng kanilang pahayag ang OSAA, pati na rin ang si Senate President Cayetano. Wala na ba tayong ibang nakita pang senador dyan at nakuhanan ng reaksyon? So far, wala pa, Cheryl, hindi pa nagpapakita. Naka-standby din tayo doon sa may elevator. Ito na kasi mismo din yung area kung saan usually talaga nagsa-standby yung mga reporters dito sa Senate. And yun nga, merong statements lang din na inilabas yung ilang senador katulad na ni Senator Risa Hontiveros na lumipad din daw ng kanyang probinsya for an event. Si Senator Sherwin Gatchalian expected natin nasa office dahil yung nilabas niya ding statement na usual nga daw na routine nila or like office hours ay up until 7 p.m. hanggang Thursday. Though ang difference lang ngayon, pag Monday to Wednesday kasi Cheryl, may plenary session dito nga sa Senado. Pero ngayong Thursday ay wala tayong inaasahan na plenary session. So titingnan natin, magsa-standby din tayo para makita din natin at makuha yung panayam, yung pahayag ng ilang mga senador na nandito ngayon sa Senado. Para lang din sa kaalaman ng mga kababayan natin, yesterday, nasaan ka ngayon? Kamusta yung area kung saan nangyari yung putukan? Actually, Cheryl, ikot ko kayo. Ito kasi mismo yung hall ng Senado. At dito nga naghintay yung mga kasamahan nating media pagdating dito sa sinabi na may aarestuhin nga daw ang OSAA pero unidentified kasi yung nangyari yun. So dito, let's assume na ito na mismo yung area dahil may mga tapes na rin dito. Medyo malayo pero ito yung area mismo. And dito mismo, Cheryl, kung saan nga sinasabi, kasi may tape na dyan, hindi na rin pwede munang daanan
ng media. So dito, assumption lang no na nangyari nga mismo yung mga putukan at dito na rin nagtakbuhan. Nung kanina nakita natin si Arles, ito daw yung kahabaan mismo kung saan nga nagtakbuhan sila. At doon sa area na yon kung saan maraming mga reporters, doon din nila inabangan si Senator Bato de la Rosa na pababa nga ng elevator. So yun, nung bumaba daw ng elevator itong si Senator Bato ay hindi na nga rin daw nila nakita at hindi na rin nakuhanan ng pahayag. So technically, ambience-wise dito, Cheryl, no, ay medyo mas kalmado na rin talaga compared nga dun kahapon. Hindi din naman maipagkakaila na naging magulo talaga yung kaganapan kahapon. And doubled and tightened na yung security kasi kahit tayo, nahirapan tayo pumasok, kailangan din ilista yung pangalan ng mga media na papasok dito. And yun, kinailangan din i-assure no, na legitimate media yung makakapasok dito mismo sa loob ng Senado. Amy, naisang tabi yung usapin ng impeachment dahil nga dito sa gulo. Pero ano na ang update so far doon sa etong matapos yung pag-transmit dyan, natanggap na nga kahapon, itong kopya ng articles of impeachment na hinatid kagabi? Yes, Cheryl, sa gitna nga nung nangyayari sa Senado ay around 7:22 p.m. daw kinumpirma din na na-receive na nga dito sa Office of the Senate Secretary yung articles of impeachment na personal mismo dineliver ni Cheloy Garapil na mula pa sa House Office of the Secretary General. So 27 copies daw ito at inaasahan nga natin na by the time na mag-resume din yung plenary ay matalakay na din itong transmittal ng articles of impeachment. Tulad din nung nasabi ko today kasi and bukas Friday, walang plenary session. So hopefully, ang inaasahan din nating magiging timeline nito ay by Monday ay matatalakay na nga dito sa Senado yung articles of impeachment. Apat ito kaugnay na nga ng mga alegasyon at grounds for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat for the update. Mobile Journal, Amy Atienza. Kagabi sa gitna ng ipinatutupad na lockdown sa Senado, magkakasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng Senado. Bago yan, inanunsyo ng Senate Sergeant at Arms na may aarestuhin. Balikan natin sa pagbabalita ni Mayan Los Baños. We don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam hindi ko alam na meron palang... Ay! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! Oh my God! Mayan, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, Mayan. Tabi ka muna, Mayan. Oh my God! Nagkaputukan sa second floor ng Senado habang nakabantay kami sa posibilidad ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna yan ang aking live coverage para sa Frontline Pilipinas. Pinaatras at pinaalis kaming mga taga-media. Napapaligiran din kami ng mga tauhan ng PNP at ng Office of Sergeant at Arms. Ilan sa kanila may hawak na baril at nakasuot pa ng bulletproof vest. Sir, what's happening? Habang naghihintay kami, ay nagkaroon ng putukan. Kung saan nakita namin una nagpaputok. Huwag kayo marula! Okay? Oh my God! Kuya, what's happening? Hanggang sa maya-maya, narinig ulit namin ang putok ng baril. Oh my God, Cheryl Jr. Nagkakaputukan dito! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Mayan, mag-ingat kayo dyan. Publika muna, Mayan. Oo. Publika muna, Mayan. Nagtuloy-tuloy pa ang putok ng baril habang pinapaatras kami. Naririnig niyo ba? Naririnig namin. Tuloy-tuloy. Sunod-sunod ang putukan. Yan. Ilang saglit lang, meron na namang nagpaputok. Oh my God, ayun na naman. Ayun na naman. Mayan. Hinakawi na tayo. Mayan. Sa gitna niyan, napatayan din kami ng ilaw. Nasa unahan ako mismo, so nakikita ko dito unless, sir, wag niyo na po akong palisin, please. Dumating din si Senate Sergeant Arms Mau Aplaska. Tinatanong namin kung bakit may barilan pero pinapaatras lang kami. Sir, bakit po? Sir, bakit may barilan, sir? Hanggang sa kinordona na nila ang bahaging ito ng Senado. Bago ang putukan, siyempo namang dumating dito sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi kami tumigil sa kakatanong kung sino ang nagpaputok hanggang sa makapanayam namin si Senate Secretary Dong Mendoza. Perceived NBI agents daw ang nakapasok sa Senado. Again, sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba?
nakita kasi perceive pa lang ha. Wala namang confirmation yet. Perceive NBI agents. Saan nang galing yung NBI agent, sir? Saan? Naka-uniform na. Kasi lang pumasok mula sa likod. Pumasok galing sa kapit. Ito ba yung nagde-drill? Ay warning shot. Nag-retreat nila. Nag-retreat sila. Nauna silang magpaputok, sir. Bago yan, una nang nakuhanan na may dinidrill na pintuan sa loob ng ground floor ng Senado. Hindi pa malinaw kung anong dahilan, pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, wala namang daw NBI agent na pumasok sa Senado. May mga NBI agents po ba kayo na nasa loob ng Senate building? Wala po, 100% wala po. Katunayan po, kaya kasi nag-request ako na i-zoom para makita niyo po kung nasan ako ngayon. Kaninang umaga pa po, ayan po. Meron po kaming agency performance review and formulation ng catch-up plan po namin. Lahat po ng officers andirito po. Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, under attack ang Senado. 4 na senador daw umano ang alam na magkakaroon ng tensyon. Tinawagan din daw nila si Matibag para magsumbong. What will you do, Director, kung may putukan na? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Bago ang tensyon, una nang sinabi ni Aplasca na may aarestuhin sila sa Senado. Naaktuhan din naming sumakay ng elevator si Senator Bato de la Rosa, pero hindi sigurado kung saan siya nagpunta. Kapatid para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5. Isang empleyado ng NBI ang naaresto matapos ang putukan sa Senado. Giit ng kanyang abogado, hindi siya ahente ng NBI. Balikan natin sa pagbabalita ni Mobile Journal, Arles de los Santos. Iika-ika si Interior Secretary John Vic Remulla nang dumating sa Senado pasado alas 8 kagabi. Ito agad ang kanyang nilinaw. I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Sa loob, kinausap niya ang mga naiwang senador. Sabi nga ni Joel Villanueva, yung senador ng taga Bukawi, wala yan, fireworks lang yan. Sabi ko, hindi, iba yung tunog. Bandang huli, medyo may amoy na, tsaka masyado nang malapit, kumakalampag na dito. Kami, nagsisiksikan sa kwarto ni SP. Abay, ano ba ito, hinostage na itong mga senador. Ibang usapan na to. Okay lang po kami rito. Pagdasal nyo na po kami. Importante rito ay mapanatili natin ang kapayapaan sa ating bayan. Sa paunang impormasyon ni Remulla, pasado alas 7 kagabi nang may makapasok na mga armadong lalaki sa ikalawang palapag ng Senado. Sinubukan silang pigilan ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado kaya sila nag-warning shot. Pero gumanti ng putok ang mga kalaban saka umatras. There are no casualties. We are in the process of determining who is behind this. The President sent me here, number 1, to secure the senators. 12 senador ang nasa loob ng Senado nang mangyari ang putukan. Kasama umano dyan si Senator Bato de la Rosa na pinatunayan pa ng kanyang abogado na si Israelito Torion. Ayan, ito ba siya? Ayan. That's as of 12 Because we have never left the Senate premises, all along. Kasi yung mga diversion, di po totoo yan. Nauna nang sinabi ni Senate Secretary Dong Mendoza na perceived NBI agents ang mga pumasok sa Senado. Pero ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, No questions, sir. No, it's okay questions, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we are in trouble. And I want, there's a presumption of regularity na hindi to gagawin ng kahit anong agency sa atin. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, may nahuli na umanong tauhan ng NBI sa loob ng Senado. Yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan.
Kinilala ng Southern Police District ang naaresto na si Mel Oragon, 44 years old, empleyado ng NBI. So nandito kami ngayon para malaman kung totoo nga nakakulong at para malaman kung ano yung sitwasyon niya and also para malaman kung ano yung basis kung bakit siya hinuli. So that we can move forward kung ano yung kailangan namin gawin. Yun lang po. Ano po ba trabaho ng isang sir? Siya po isang volunteer. Volunteer po sa NBI. NBI. Hindi po siya agent, volunteer lang po siya doon. When we say volunteer dahil? Parang rank and file lang po siya doon. Hindi siya empleyado talaga. Emosyonal ang umunoy misis niya nang dumating sa Senado. Nabigla po ako. Bakit po siya inaresto Tinawagan po ako nung kakasama niya pong volunteer din po na yun nga po inaresto daw po siya. Una nang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos, walang kinalaman ang gobyerno sa naging putukan kagabi. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos po, hatid ang mukha ng balita. Habang nasa dahig, muling binanatan ni Vice President Sara Duterte ang pamahalaan dahil sa hindi umano paggalang sa Senado bilang isang institusyon. Ayon sa bise, ginagamit lang ng Administrasyong Marcos Jr. ang resources ng pamahalaan para gibain ang mga kalaban sa politika. Hindi naman daw sana nagkakagulo ang bansa kung hindi raw dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Git pa ni VP Sara, walang jurisdiksyon na ang kahit anong korte sa labas ng bansa, kaya nilalabag umano ng pamahalaan ang karapatan ni Senator Bato de la Rosa sa tangkang pag-aresto sa kanya. Dati na raw yan ginawa ng pamahalaan sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung maaresto raw si Bato, susunod na raw na itutulak ni PBBM ang charter change para hindi siya makababa sa pwesto. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. At ang sunod niyan ay yung impeachment. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala ng constitution, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita, Pilipinas. Hola mga kapatid, nilinaw po ng actor-host na si Edu Manzano at kanyang partner na si Ann Quisha ang kanilang kaugnayan sa kontrobersyal ngayon na Peanut Gallery Media Network. Ayon sa dalawa, volunteer content contributor sila at hindi empleyado ng PGMN. Wala raw silang kontrata, sahod, talent fee o commercial arrangement sa network. Anila, mahalaga sa kanila ang free speech. Naniniwala silang dapat nakapagsalita at nakapagtatanong at nakikisali ang publiko sa mga usapin ng walang takot. Nilinaw ito ni Edu at Ann matapos ang pagkakaaresto kay PGMN founder Franco Mabanta dahil sa umunoy extortion sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez.
Pansamantala silang nakalaya matapos magpiyansa. Eto naman, divert tayo. Light showbiz news naman tayo mga kapatid. Eto na po si Mr. Sold Out. Ito na nga kasi ngayon ang bansag sa actor-singer na si Wilbert Ross. Kasabay niyan, inilabas na ang official trailer ng bagong movie ni Andrea Brillantes. Yan at ang iba pa sa report na ito. In 15 minutes lang, sold out agad ang Day 1 concert ni Wilbert Ross. Yung Day 2 tickets naman, naubos in just 1 hour. Nag-number 1 trending pa nga ang kanyang MediaCon kahapon sa X. I tried so many times. I did a lot of things. Nag-vlog na ako, naging extrovert ako for the people. So yeah, yung totoo pong ako talaga, just talagang kalmado lang na passionate lang talaga sa art. 10 years ding nag-struggle si Wilbert sa showbiz bago dumating ang kanyang breakout role as Arkin Sanchez sa hit Wattpad adaptation na The Golden Scenery of Tomorrow. Special mention ni Wilbert ang kanyang leading lady na si Bea Binene. Kaya nga, from here on, alam niyo ba na lahat ng upcoming scripts at mga sinusulat na libro ni Wilbert, si Bea ang isa sa unang nakakabasa. Kung hindi po nangyari yung GSOT, yung VRK ng Wilbea, wala po ako dito sa kinakatayuan po na ko ngayon. And we acknowledge po yung mismong help po nung mismong tandem namin. Finlex din ni Wilbert na lahat ng ipon niya napupunta sa kanyang art. Madami naman taong may branded na mga gamit. Hindi na siya ganun ka. Pa for me, hindi siya holy grail, pero meron akong book na nagawa. So parang, Yun ang holy grail. alam mo yun, hindi siya madaling gawin. One of one yun. Hindi lahat nakakasulat, hindi lahat nakagawa ng superhero, hindi lahat nakagawa ng kanta. Alam mo yun, hindi siya, yun yung parang yun yung parang head high kung sinasabi na nagawa ko po to. Meron po ako nito than branded items. Magaganap sa July 25 and 26 ang Written by concert ni Wilbert Ross sa New Frontier Theater. Oy, sabay ka natin na kita. Inilabas na ang official trailer ng bagong pelikula ni Andrea Brillantes. Shoot ito sa Oslob, Cebu. Makakasama niya sa drama film na Laya sina JC Santos at Anthony Jennings. Tungkol ang pelikula sa paghihiganti, pag-asa at pagpapatawad. Mga kapatid, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.